mainit na aksyon sa customs check. Milyon-milyong pisong halaga ng smuggled na mga bawang at sibuyas nasabat sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija. Whole of government approach kontra agri-smuggling, mas paiigtingin pa ng customs. Higpit ang bilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nyo naman, kaliwat kanan yung ating pakikipaglaban sa mga smugglers. Nahuhuli natin kaliwat kanan. Bureau of Customs, Department of Justice at National Bureau of Investigation magsasani puwersa na laban sa mga utak ng smuggling. Cargo forwarder na nag-abandona sa libo-libong balikbayan boxes sinampahan na ng reklamong kriminal ng Bureau of Customs. Karagdagang reklamo ng large-scale estafa, ikinakasa na rin ng BOC katuwang ang NBI. Higit 6 na milyong pisong halaga ng droga na itinago sa mga parcel nasabat ng customs sa NAIA. Pagproseso ng mga export cargo, target na mas mapabilis pa sa tulong ng bagong electronic airway build system. International modus na baggage tag switching, paano maiiwasang mabiktima? Hihimayin yan ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa isumpong kay Commissioner. Sa mga mahilig mag-uwi ng pasalubong mula sa bakasyon, alam nyo ba na may mga items na bawal basta-basta iuwi? Iisa-isahin natin yan sa Know Before You Go. At sa ating good news tayo, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kinilala sa Asia's Golden Icon Awards. BOC, pinarangalan din ng Anti-Red Tape Authority. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na tumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon. Ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check. Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Formal lang nagsampa ng reklamong kriminal ang Bureau of Customs laban sa Makati Express Cargo sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Pero hindi pa natatapos dyan ang laban dahil bukod sa paghahatid ng libo-libong inabando ng balikbayan boxes ng mga OFW, siniguro ng BOC na papanagutin din ang tiwaling cargo forwarder sa kasong large-scale estafa. Narito ang report. 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Mangiyak-ngiyak na humarap sa media ang OFW na si Leandro Iriarte. Kasama siya ng Bureau of Customs sa pagsasampa ng reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act laban sa cargo forwarder na Makati Express Cargo Incorporated. Tinengga kasi ng kumpanya nga abot sa 36,000 na balikbayan boxes sa iba't ibang ports mula 2024 hanggang 2025. Kasama sa mga box na yan ang pasalubong sana ng OFW na si Iriarte sa kanyang pamilya.
9 months na po ako naghihintay nung bagahe ko. Kumbaga, hindi po yung basta pagkain, damit, o mga sapatos. Ang nakalagay po doon is mga alaala po. Kasi 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Salamat po sa BOC, sa kay Commissioner Ariel na tinutulungan po kami. Ang OFW namang si Leo Castillo, halos 25 taon nang nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Hindi bababa sa 10 balikbayan box ang natenga sa MECI na puno ng mga naipundar niyang gamit at pasalubong para sa pamilya. Oktubre pa niya ito pinadala, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito dumarating. Nauna pa siyang makabalik ng Pilipinas. So yung bagahe ko is hindi pa nakukuha. Pero since nandito na ako, parang na-feel ko na tumulong na lang sa OFW habang hinihintay ko yung bagahe ko. So nakita ko yung talagang hindi magandang mga pangyayari. Nung una malungkot, pero nung kalaunan is natuwa ako dahil nalaman ko na yung BOC is sila mismo yung tumulong. Na actually kung wala sila is kung saan-saan na siguro yung mga bagahe namin. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagsasampa ng reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated. Ayon sa BOC, mahigit 36,000 balikbayan boxes ang inabandona ng MECI. Iniwan daw yan ng cargo forwarder sa 147 containers sa Manila International Container Port at ports of Cebu at Davao. Natenga ito ng hindi magbayad ang MECI ng shipping cost at iba pang bayarin ng Philippine Ports Authority at Bureau of Customs. Hindi rin biro ang halagang ibinayad ng mga OFW sa kada isang balikbayan box. Aabot sa 6,000 pesos kada isang box ang ibinabayad ng mga OFW dito. Hindi bababa sa 330 million pesos plus yung nakulimbat o pinakinabangan ng mga nanloko doon sa mga nagtiwala natin mga kababayan. Napakalaking pera nito. At therefore, napakalaking krimen. Hindi ito pwedeng palampasin at sa utos na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang dapat pangalagaan natin ang kapakanan ng ating mga kababayang OFWs at ng kanilang mga pamilya. Hindi pa kasama rito ang mismong halaga ng laman ng bawat kahon, pati na ang dugot pawis na ibinuhos ng mga OFW para unti-unting punuin ang mga balikbayan box. Ang mga boxes na to ay hindi lamang simpleng pasalubong ng mga kababayan natin na nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa abroad. Ito ay simbolo ng kanilang patuloy na koneksyon sa kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. Kaya naniniwala tayo na dapat lamang bigyan ng hustisya yung nangyaring panloloko dito sa ating mga kababayan na OFWs. Ang MECI pa lang ang unang sasampulan ng customs dahil kumpiyansa silang makoconvict ito. Pero bukod sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, posibleng may kaharapin pang mas mabigat na kaso ang Makati Express Cargo Incorporated. Meron pang kadugtong na kaso ito na kriminal. Ito ay yung tinatawag nating large-scale estafa. Yan ay tinutulungan naman tayo ng National Bureau of Investigation. Yan ang isusunod natin. Large-scale estafa na meron pang kasamang cybercrime. Una-una, yung mga nagkamali at nag-iisip pang magkamali at manloko na ating mga kababayan, mananagot po kayo. At kami hindi titigil hanggat hindi ito napupuksa. Hindi dapat magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng panloloko sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad. Oktubre pa suspendido ang accreditation sa customs ng Makati Express Cargo na nag-ooperate pa rin daw sa ibang bansa. Hindi pa tapos ang BOC sa pagpapanagot sa mga pabayang cargo forwarder. Magsasampa ang customs ng reklamo laban sa 11 kumpanya matapos abandonahin at hindi i-deliver ang mga balikbayan box mula sa mga OFW. Sa ngayon, nasa 3,800 balikbayan boxes na lang ang hindi pa na i-deliver. Hindi na raw ito hawak ng BOC at nasa kamay na ng mga forwarders. Ang magagawa na lamang daw ngayon ng customs ay tiyaking makararating ang mga pinaghirapang balikbayan box sa bahay ng mga OFW. Target matapos ang delivery ngayong Hunyo. Paalala naman ni Nepomuceno sa mga OFW maging maingat at mapili sa cargo forwarder para sa pagpapadala ng kanilang mga balikbayan box.
Sa ilalim ng whole-of-government approach ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mas pinalakas ng Bureau of Customs ang crackdown laban sa agricultural smuggling. Target ngayon ng BOC at NBI ang mga utak at tiwaling opisyal sa likod ng natuklasang 35 milyong pisong halaga ng iligal na sibuyas at bawang sa Nueva Ecija. Narito ang report. Sa impormasyong nakuha ng National Bureau of Investigation, sinalakay ng magkasanib na puwersa ng Bureau of Customs, NBI, PNP at Philippine Coast Guard ang dambuhalang cold storage facility na ito sa Nueva Ecija. Pagpasok ng mga otoridad, tumambad ang sako-sakong agricultural products gaya ng sibuyas at bawang na nakasalansan hanggang kisame. Nang buksan ng isa pang selyadong silid, tumambad ang mas marami pang gulay. Ang lahat ng ito, smuggled at illegal. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, marami silang red flag na nakita sa mga produkto. Binigyan namin ito ng WSD o yung Warrant of Seizure and Detention dahil meron discrepancies kaming nakita. Yung mga Netherlands nakadeklara na galing China. So kaya yan ay red flag sa atin. Kaya dun sa information na nakuha natin, inaksyonan din natin kagad. Dahil yung discrepancy na yun, red flag yan. Ibig sabihin, hindi tama yung dineklara, maaaring mas mababa yung kanilang babayaran at may mga health issues na tayong dapat bantayan. Plus, may mga volume na binabantayan kasi per country. So, may mga discrepancies kaya ito na red flag. Sa tala ng customs, binubuo ito ng mahigit 6,000 sako ng yellow onion mula sa Netherlands. Galing naman sa China, ang mahigit 1,000 sako ng yellow onions, mahigit 3,700 na sako ng red onions, mahigit 12,000 sako ng bawang. Sa kabuuan, 35.4 million pesos ang halaga nito. Dahil sa dami ng mga nasabat, pasok ito sa pinakamabigat na parusa sa batas. Yan ay lalampas sa threshold ng 10 million para ito ay mag-qualify sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakumpirma ang iligal na bentahan ng gulay matapos ang kanilang test buy nitong nakarang Abril. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, modus ng sindikatong i-hoard ang agricultural products at kontrolin ang paglabas ng supply para manipulahin ang presyo sa merkado. Kapag anihan ng sibuyas at inilabas yung mga smuggled na sibuyas, bumabagsak yung presyo. Subalit, kapag naman walang inani, nag-hoard or nag-i-imbak unnecessarily yung mga nag-smuggle, paglabas naman ng presyo at paglabas naman ng sibuyas, sa mas mataas na presyo naman. So yung timing, binabagsak ang presyo, pag anihan, tinatamaan, nabibiktima yung ating mga magsasaka. Kapag naman walang anihan, itatiming naman ng mga hoarders, ilalabas sila sa merkado yung sibuyas sa mas mataas, so nagkakaroon sila ng mas mataas na tubo, kawawa rin naman ang ating mga mamimili. Hindi lang mga operator ng warehouse ang papanagutin ng mga otoridad sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Tinitignan din ng BOC at NBI ang posibleng pakikipagsabwatan ng ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na nag-issue ng mga peking permit. Meron na kaming mga nakitang ilang kamalian na maaring magturo na tutumbok doon sa mga tao na responsibilidad dito, kasama na yung mga opisyal ng gobyerno na merong pagkukulang sa pag-i-issue ng tamang mga permit para mangyari ito. Tutumbukin natin, hindi lang kung sino yung gwardya o mga helpers dito sa warehouse, hanapin natin sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI kung sino nasa likod nito. Ang pumondo, ang mga maaring kawani ng pamahalaan na nagbigay ng maling permit o maling inspeksyon upang magkaroon ng ganitong problema. Isa sa ilalim muna sa inspeksyon ang mga nakumpiskang gulay upang malaman kung ligtas pa itong kainin ng publiko. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, bahagi ito ng mas pinalakas na crackdown ng gobyerno laban sa mga sindikato na sinasabotahe ang ekonomiya at nagpapahirap sa mga lokal na magsasaka. Mahigpit ang bilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na para sa kapakanan ng ating mga kababayang magsasaka ay higpitan yung pakikipaglaban natin sa agricultural smuggling. Nakita nyo naman, kaliwat kanan yung ating pakikipaglaban sa mga smugglers. Nauhuli natin kaliwat kanan.
Kaugnay sa balitang yan, pinuri ni Senador Kiko Pangilinan ang Bureau of Customs at National Bureau of Investigation matapos makumpiska ang nasa 35.4 million pesos na halaga ng mga hinihinalang smuggled na sibuyas, bawang at iba pang agricultural products. Ayon kay Pangilinan, patunay ang operasyon na seryoso ang pamahalaan sa pagprotekta sa mga magsasakang Pilipino at pagtitiyak sa seguridad sa pagkain ng bansa. Binigyang diin din ng senador na ang bawat operasyon kontra agricultural smuggling ay tulong upang mapanatili ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda habang napoprotektahan ang lokal na produksyon ng pagkain. Dagdag pa niya, mahalagang mapanagot ang mga nasa likod ng iligal na pag-aangkat dahil nakakaapekto ito sa kita ng mga magsasaka at sa kakayahan ng bansa na matustusan ang sariling pangangailangan sa pagkain. Mas pinaiigting pa ng pamahalaan ang gyera laban sa malalaking smuggling syndicates. Magkakasama na ngayong kumikilos ang Bureau of Customs, Department of Justice at National Bureau of Investigation upang palakasin ang mga investigasyon at makabuo ng matitibay na kaso. Tiwala ang mga otoridad na sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon, hindi lang maliliit na tauhan ang matutukoy, kundi pati ang mga utak sa likod ng mga iligal na operasyon ay tuluyan ng mapapanagot. Narito ang report. Malaking tinik nga sa lalamunan ng Bureau of Customs ang patuloy na pagpupumilit ng mga kawatan na magpuslit ng kung ano-anong kontrabando sa Pilipinas kung hindi umiiwas sa buwis. Ang iba naman, nagpapasok ng mga ipinagbabawal na produkto gaya ng iligal na droga at mga produktong agrikultura. Sa unang 3 buwan pa lamang ng 2026, mahigit 2.5 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs. Kasabay nito, sunod-sunod din ang mga operasyon laban sa smuggled na sigarilyo, vape, sibuyas at bawang, kabilang ang 35.4 milyong pisong halaga ng agricultural products na nasabat sa Nueva Ecija. Kung mailabas nga sa merkado ang mga nasabing produkto, tiyak na ang mga ordinaryong magsasaka ang mapapahamak. Higit pa rito, inuunti-unti rin daw ng mga smuggler na alisin ang kanilang mga kakompetensya. Kaya doble dagok ito sa ating ekonomiya. Yan nga po yung sinasabi natin, ano? Kapag panahon ng anihan, sasabayan ng mga smugglers yung pagre-release ng mga kanilang mga paninda. Apektado talaga yung mga magsasaka natin. Paninda ng ating mga magsasaka, papagsak talaga ang presyo. Ano yan, strategiya yan ng mga smugglers upang mawala yung long-term competition nila doon sa mga liit-itong magsasaka natin. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi kayang tugunan ng isang ahensya lamang ang malalaking operasyon ng mga smugglers, lalo pat maraming ang galamay at malapalos ang mga kalaban. Kaya para tuluyang sugpuin ang large-scale smuggling, nagsanib pwersa na ang Customs, Department of Justice at National Bureau of Investigation. Dahil kasama natin ang NBI, hindi lang sa intelligence, kundi sa pag-i-investiga pa kung sino ang mga nasa likod nito. Ito ay malaking pagbabago ngayon dahil tutumpukin natin hindi lang kung sino yung gwardiya o mga helpers dito sa warehouse. Hanapin natin sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI kung sino nasa likod nito. Ang pumondo, ang mga maaaring kawani ng pamahalaan na nagbigay ng maling permit o maling inspeksyon upang magkaroon ng ganitong problema. The Bureau of Customs at the National Bureau of Investigation kasama ang Department of Justice ay maglalagda ng isang memorandum agreement upang magtulungan namin masawata yung mga maging gawain ng ating mga kababayan na nagpapasok ng mga produkto nito na hindi dumadaan sa tamang proseso sa Bureau of Customs. Kaya itong mga import dito ay ating pang-imbestigahan at naharap sa mga iba't ibang kaso, anti-agricultural smuggling at saka ng customs law, as amended, ay atin po silang palanagutin. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, simple lang ang plano. Ang customs ang mangangasiwa pa rin sa border security ng buong bansa, habang ang NBI ang tutulong sa legwork at investigation laban sa mga grupo ng smugglers. At kapag natukoy na kung sino ang nasa likod ng smuggling rings,
agad silang kakasuhan sa tulong ng DOJ. So, kumpleto na yan. Papantayan ng Bureau of Customs, may mga information with the sharing of intelligence ang NBI at Customs. Tapos, kaya kasama ng DOJ para diretso na sa prosecution. Pasok na natin sa National Prosecution Service. So, kumbaga, nag-usap kami. Hindi yung may sariling kilos lang ang Customs. Tapos, eventually, may kikilos din kami. In this way, we will avoid duplication at yung masasayang ng effort. Pagtutulungan na kami. Sharing kami ng information. Walang panig saan dito. Ang bida lang dito yung taong bayan. Bahagi ang Inter-Department Team Up sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sugpuin ang smuggling sa bansa. Tinayak naman ni Commissioner Nepomuceno na hindi lang sa kasalukuyang liderato ng Customs, NBI at DOJ tatagal ang kasunduan, kundi pang matagal ang operasyon sa pagitan ng mga ahensya laban sa mga mapansamantalang grupo. Ang pagkakasunduan na yan ay magtatagal pa way beyond the friendship of the current leaders. Yan ang importanteng binili sa atin natin Pangulo na palakasin natin sa pamamagitan ng formal na operasyon upang sa investigasyon pa lang, case build up, prosecution ay mapapanagot natin yung mga nagkakasala. Nasabat ng BOC na iya ang nasa 6.4 million pesos na halaga ng hinihinalang illegal na droga na itinago sa mga parcel. Nadiskubre ng mga otoridad ang hinihinalang kontrabando sa 5 unclaimed inbound parcels sa Central Mail Exchange Center. Galing daw ang mga parcels sa Canada at France na idineklarang regalo, laruan, damit at iba pang personal na gamit. Ipapadala raw dapat ang mga ito sa ilang recipients sa Pampanga, Zambales at Cagayan de Oro City. Sa pagsusuri ng customs, tumambad ang nasa 900 gramo ng hinihinalang kush at higit 600 tableta ng hinihinalang ecstasy. Nasabat din nila sa mga parcel ang higit 100 gramo ng hinihinalang cocaine at 10 gramo ng hinihinalang ketamine. Itinago raw ang mga ito sa mga delata, food packaging, foil pouches, wax papers at mga container. Agad itinurn over sa PDEA ang mga nasabat na parcel para suriin at sa pagsasampa ng reklamo. Susunod, Electronic Airway Bill na magpapadali sa pagproseso ng mga kargamento, planong ipatupad ngayong taon. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin.
Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1. Magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2. Ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3. I-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4. Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5. Bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6. Release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COMA? I-report na yan kay COMA. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Mas mabilis, mas tipid at modernong proseso sa pagpapalabas ng mga produkto at kargamento sa bansa. Yan ang target ng Bureau of Customs sa ipatutupad na digital shift sa mga paliparan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isinusulong ngayon ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang paggamit ng Electronic Airway Bill o EAWB para sa export trade. Sa pamamagitan nito, mababawasan na ang mga papeles at delay sa logistics. Narito ang report. Sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, kinakasana ng Bureau of Customs sa panguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang modernisasyon ng export processing sa mga pantalan para mapabilis at mas maging episyente ang paglabas ng mga produkto sa bansa. Sentro ng proyekto ang paglulunsad ng bagong Electronic Airway Bill o EAWB system na magsisilbing game changer sa operasyon ng customs. Sa ilalim ng EAWB system, magiging digital na ang mga dokumento para sa cargo shipment. Dahil dito, mas magiging mabilis ang palitan ng impormasyon sa pagitan ng shippers, freight forwarders, airlines at mga tanggapan ng BOC. Ayon sa BOC, makakatulong din ang bagong sistema para mapabilis ang clearance process at maiwasan ang bottlenecks sa export operations. Pag may teknolohiya kasing makabago, mas mabilis, objective at very efficient yung mga proseso. Pag mabilis yung proseso, mabilis ang pagpasok, paglabas ng mga kargamento. Pag mabilis yan, umuunlad din yung negosyo nila. Ang importante rin doon, pag mabilis yung paglabas at pagpasok ng mga kargamento, hindi magkakaroon ng mga unnecessary pagmahal ng mga bilihin. Bukod sa mas bibilis ang export operation at ugnayan ng mga kasama sa logistic chain, nakikita rin ni Commissioner Nepomuceno na makakatulong ang digitalization para mapalakas ang trade competitiveness ng Pilipinas at mas mapadali ang paggalaw ng mga produkto, habang napapanatili ang transparency at pagsunod sa mga regulasyon. Kasi isa to sa mga sukatan kung paano ang isang bansa ay mabilis, moderno, nakasabay ng iba't ibang bansa. Dapat yan, sumabay tayo sa global standard, global practice.
Para ihanda ang stakeholders sa pagpapatupad ng bagong electronic system, nagsagawa na ng public consultation at stakeholder dialogue ang BOC Ninoy Aquino International Airport kasama ang Management Information System and Technology Group para ilahad ang proposed proof of concept ng proyekto. Dinaluhan ito ng mahigit 100 kinatawan mula sa logistics sector, airline operators, freight forwarders at iba pang stakeholders. Ganito naman na buong mundo dapat mag-adjust na lahat Lalong-lalo na pagdating sa e-commerce, hindi po pwedeng maiwanan yung bansa natin dahil may iwan tayo ng buong mundo. Digital na buong mundo, dapat maghabol na nga tayo. Kasama dyan lalong-lalo ng airlines. Alam din nila yan kasi sa ibang bansa ganyan so dapat Pilipinas sumabay. Suportado rin ng Department of Trade and Industry ang implementasyon ng EAWB bilang bahagi ng mas digital at epesyenteng sistema ng kalakalan sa bansa. Bahagi ito ng mas malawak na modernization program ng customs na layong iayon ang custom processes ng Pilipinas sa international standards. Target ng ahensya na makumpleto ang rollout ng EAWB system ngayong taon. Kasado na ang expansion at modernisasyon ng 3 malalaking port terminal sa bansa. Sa tulong yan ng karagdagang pondo na nakuha ng private operator na International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI. Aprobado na kasi ng Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB ang $300 million loan o katumbas ng mahigit 18.6 billion pesos na pautang na gagamitin sa expansion ng ICTSI. Gagamitin ng pondo para sa pag-upgrade ng Manila International Container Terminal, South Luzon Container Terminal sa Batangas at Mindanao Container Terminal. Layunin ng proyekto na mapataas ang container throughput capacity, mapabuti ang berth productivity at makatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Kabilang din sa mga plano ang pagkuha ng fully electric key cranes at pagpapalit ng diesel-powered equipment upang mabawasan ang greenhouse gas emissions sa mga terminal operation. Una nang sinabi ng pamunuan ng Manila International Container Terminal na malaking tulong ang port expansion para tugunan ang congestion sa mga pantalan. Kapag natapos ang 3 proyekto, inaasahang mas lalaki ang koleksyon ng Bureau of Customs sa 3 sa mga pangunahing pantalan nito sa bansa. Pansamantalang ititigil ng Bureau of Customs ang paniningil ng duties at buwis sa foreign vessels na naglalatag at nagkukumpuni ng submarine cables sa bansa. Sakop nito ang lahat ng foreign-owned at foreign-registered international cable laying and repair vessels. Ayon sa BOC, itinuturing ang mga specialized vessel bilang professional equipment kaya pwede silang hindi pagbayarin ng import duties at taxes. Tayo nitong pabilisin at mapababa ang gastos sa pagpapatupad ng submarine cable laying at repair projects na mahalaga sa telecommunications at energy infrastructure ng bansa. Bukod sa pagiging foreign-owned o foreign-registered, kailangang ideklara ang barko bilang conditional import at magsumite ng mga dokumento tulad ng special permit mula sa Maritime Industry Authority at charter agreement o service contract. Gayunman, hindi sakop ng exemption sa duties at buwis ng cable, pipe at iba pang materyales na gagamitin sa proyekto. Para higit pang mapalakas ang koleksyon ng kita at mapahusay ang operasyon ng Bureau of Customs, nagdaos ang ahensya ng Collectors Conference na pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Idinaos ang pagpupulong sa pangunguna ng Port of Apari at dinaluhan ng mga port collector at ilan pang opisyal ng BOC mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinalakay sa kumperensya ang mga nagawa ng iba't ibang pantalan at sinuri ang kanilang performance para matukoy ang mga hakbang para sa mas epektibong operasyon. Binigyan din ni Commissioner Nepomuceno ang paggamit ng data-driven strategies at mas maigting na pagpapatupad ng batas upang mapataas ang revenue collection ng customs. Hinikayat din niya ang mga opisyal na palakasin pa ang kampanya laban sa smuggling sa pamamagitan ng mas mahigpit na intelligence coordination at border control measures.
Nagpulong ang Philippine Chamber of Customs Brokers Incorporated o PCCBI at Bureau of Customs para palakasin ang kooperasyon sa border control, trade facilitation at revenue collection. Pinangunahan ang pagpupulong ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at PCCBI National President Attorney Norberto Castillo. Tinalakay nila ang mga hamon sa customs clearance, operasyon sa mga pantalan, at mga kailangang reformang magpapabilis sa proseso ng kalakalan. Muli ring pinagtibay ng PCCBI at BOC ang kanilang pangako sa mas matatag na ugnayan at patuloy na reforma sa operasyon ng customs. Ganito rin ang layunin ng kauna-unahang Local Customs Industry Consultative and Advisory Council meeting na inorganisa naman ng Manila International Container Port o MICP. Tinalakay sa pagpupulong ang mga update sa customs clearance, extended exporter at brokers accreditation at iba pa. Binigyang diin din ni District Collector Felipe Joffrey de Vera ang kahalagahan ng kooperasyon ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapanatiling maayos at competitive ang kalakalan sa bansa. Naging highlight din ang paglagda sa Manifesto of Support bilang pagpapatibay ng pangako ng customs at stakeholders sa mas malakas na ugnayan, transparency, at patuloy na pagpapahusay ng mga serbisyo sa pantalan. At yan ang mahahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod! Modus na baggage tag switching sa mga paliparan, hihimayin natin sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Sa bawat balikbayan box, sa bawat imported goods, at sa bawat pasalubong mula sa ibang bansa, may isang ahensya na nangangasiwa at nagbabantay sa lahat ng mga produkto o kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Ito ang Bureau of Customs o mas kilala natin bilang Customs. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahong bunga ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Kaya't ang pinagkatiwalaan ng OFWs na forwarders o mga negosyante ang siyang dapat na magbayad ng mga kaukulang buwis na sinisingil ng shipping lines, airlines at operators ng ating pantalan at paliparan, nakasama na sa binayaran ng ating OFWs. Ang buwis na ito ay makatutulong para mapondohan ang mga proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Sa tuwing may binibili naman tayong imported items sa iba't ibang e-commerce sites, katuwang din ang Bureau of Customs para siguraduhin maprotektahan ang mga mamimili laban sa fake goods at siguruhing makarating ng maayos ang mga inorder na produkto. Ang mga negosyanteng importer naman ang siyang dapat magbayad ng kaukulang buwis sa gobyerno kung ang import tax ay kasama na sa binayaran sa pag-check-out ng inyong items. At sa tuwing may bitbit na gamit o pasalubong ang mga turista papasok ng Pilipinas, nakabantay ang ating Bureau of Customs para mapigilan ang pagpasok ng mga iligal at peking mga produkto. Ang Bureau of Customs din ang unang depensa ng bansa laban sa iligal na droga sa ating mga border.
Sinisigurado ng ahensya na walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang mga buwis na binabayad sa ahensya ng customs ang siyang ginagamit ng ating gobyerno para pondohan ang mga proyekto para sa edukasyon, para sa mga ospital, para sa paggawa ng mga kalsada, at para sa iba pang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Hanggat may mga ipinapasok at inilalabas na mga produkto sa ating bansa, makasisigurado tayong nariyan ang Bureau of Customs na handang magserbisyo ng tapat, ng may integridad at buong pusong poprotektahan ang bawat Pilipino. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Viral ngayon sa social media ang nakakaalarma at nakababahalang international modus sa paliparan, ang baggage tag switching. Isa itong scam kung saan ang baggage tag ng isang inosenteng pasahero ay ninanakaw at inililipat sa isang luggage na may lamang mga kontrabando, gaya ng iligal na droga. Ito mismo ang sinapit ng isang Filipino-Canadian na nakulong ng 24 na araw matapos mabiktima ng modus na ito at madiskubre ang mga droga sa maletang nakalink sa kanyang tag. Ano-ano nga ba ang mga dapat gawin ng bawat pasahero para maprotektahan ang sarili at hindi mabiktima ng mga sindikato o tiwaling tauhan sa airport? Ihimayin mismo ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga preventive measures dito sa Isumbong kay Commissioner. July 2025, nahulihan sa NAIA ang bagahe ng isang babaeng Filipino-Canadian ng 24 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 160 million pesos. Sa video na kuha ng PNP Aviation Security Group, mangiyak-ngiyak na iginiit ng naarestong 66 years old na balikbayan na hindi sa kanyang bagahe na may mga droga at sinabing na biktima lamang siya ng modus na baggage tag switching. 24 na araw siyang nakulong dahil sa insidente. Nakalaya lamang siya matapos maglabas ng ebidensya ang Royal Canadian Mounted Police mula sa CCTV ng Pearson Airport na nagpapatunay na iba ang itsura ng bag na aktwal niyang na-check-in. Sa kanyang pagbalik sa Canada, ikinuwento niya sa W5, isang Canadian news magazine TV program ng CTV, ang dinanas na bangungot. They broadcast it nationwide. They already ruined me. They already humiliated me. I was in jail for 24 days. We had to sleep on the floor. You can see cockroaches. All I can do is just pray. Sa ulat ng CTV nito lang Mayo, isa lang ang kaso ng Filipino-Canadian sa 17 insidente ng baggage tag switching scam na naitala sa Toronto Pearson Airport mula May 2025 hanggang May 2026. Pero sa ulat ng CTV, naaresto ng Royal Canadian Mounted Police ang 6 na tiwaling airport at baggage workers na nasa likod ng pagpapalit ng baggage tag. Matapos na mag-viral kamakailan ang modus ng baggage tag switching, ilan sa mga kababayan natin ang naalarma at nababahala. Grabe guys, talaga nakakaalarma at nakakatakot ang ganito. Sa panahon ngayon, kahit saang bansa man o kahit saang airport,
ay hindi na natin alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Lagi tayong maging alerto sa pagta-travel natin, especially pag may mga gantong issue or kahit hindi man, laging alerto dapat tayo. Uso ngayon yung drug smuggling. And actually, kabayan, kung uuwi kayo, doble ingat kayo, lalo na pag nasa Toronto kayo sa Pearson Airport. Ingat po kayo. Pero nilinaw ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na wala pang kumpirmadong kaso ng baggage tag switching ang naitatala sa NAIA. Wala pang naging kaso ng pagpapalit o switching ng tags o ng tatak o palatandaan sa mga bagahe na ipinagpalit po yung sa isang bagahe, ipinalit sa kabilang bagahe. Maasahan naman natin yung mga tauhan natin sa paliparan, no? Tauhan ng airport operators, tauhan ng PIDEA, tauhan ng BOC. Bukod dyan, napakaraming CCTV sa loob ng mga paliparan. Ano? Doon sa merong access nung tags, wala ang BOC doon. No, walang tauhan ng BOC na may kinalaman doon sa mga bagahe. Makikita yan ng mga lahat ng pasahero. Pag binitawan nila doon sa check-in counter yung bagahe nila, walang BOC doon hanggang makalabas yun ng eroplano, mapasok ng luggage compartment ng eroplano, walang BOC doon. Ang trabaho ng BOC, doon sa bandang dulo na to paglalabas ka na nung terminal. Pag dumating yung mga bagahe, ine-x-ray yan ng BOC. At pagpalabas naman na rin yung mga bumabiyahe, doon magkakaroon ng inspeksyon, ano? Doon sa mga nagdedeklara ng mga kung may pinapasok ba sila na dapat buwisan. At nahuhuli din natin yan, binabantayan natin yung mga bawal na ipinapasok, lalong-lalo ng illegal drugs. Huwag mag-alala ang ating mga kababayan. Kapag wala naman kayo talaga itinatago o dala ng mga bawal, kagaya ng illegal drugs, huwag silang kabahan. Very professional yung ating mga tauhan. Ang insidente na kinasangkutan ng isang Filipino-Canadian ay nangyari sa paliparan ng Canada at hindi sa Pilipinas. Nalulungkot tayo doon sa nangyari, no? Dahil kawawa rin naman yung mag-ina. Sa ngayon, napatunayan naman na sa Canada nangyari yung switching o yung pagpapalit ng tag ng mga bagahe. Sa Canada nangyari to, may mga 6 na persons of interest na pinananagot ng pamahalaan ng Canada na maaaring sila ay sangkot dito sa nangyaring kalokohan na to. Pero paano nga ba nangyayari ang baggage tag switching? Ayon sa mga otoridad, i-check-in ng pasahero ang kanyang maleta. Pagkatapos matag ang baggage at maisumite sa airline counter, mawawala na ito sa paningin ng pasahero at papasok sa mga restricted area ng paliparan. Doon na raw nagkakaroon ng pagkakataon sa loob ng baggage handling system ang ilang tiwaling empleyado na kasabwat ng mga sindikato. Aalisin ang orihinal na bag tag mula sa maleta ng inosenteng pasahero at ililipat ito sa isa pang maleta na may lamang iligal na droga na ipapadala sa parehong flight o destinasyon. Samantala, ang tunay na maleta ng pasahero ay maaaring maiwan, malagyan ng panibagong tag o maiproseso bilang delayed o unclaimed baggage. Ang mas nakababahala, ang maletang may lamang kontrabando ay naglalakbay na habang nakapangalan sa inosenteng biyahero. At kapag na-recover o na-flag ng mga otoridad sa destinasyong bansa ang maleta ng droga, ang pangalan ng inosenteng pasahero ang lalabas na may-ari nito. Kaya sila ang inaaresto. Gaya na lang ng nangyari sa balikbayan mula Canada. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, may mga hakbang na maaaring gawin ng mga pasahero upang hindi mabiktima ng modus na baggage tag switching. Una-una, magandang taktika yun, magandang paraan upang maproteksyonan natin ang sarili natin, yung mga bumabiyahe, kuha na nila ng litrato sa cellphone nila, yung mismong bagahe nila. Malinaw dapat kung ano yung bagahe nila, anong kulay, anong modelo yan, at yung pag yan ay nilagyan na ng palatandaan. Pag nagpunta sila sa check-in counter, nilagyan ng palatandaan, kuhanan din nila ng litrato yan. Ano? Upang pag nagkaroon ng problema, kung sakali, pagdating sa kanilang pupuntahan, mapapatunayan nila kagad na meron silang litrato o picture ng kanilang bagahe na ipapakita pa yung mismong tag noon. Ano? At pati yung kanilang boarding pass, picturean din nila yan sa cellphone nila. At yung mga litrato na yan, kung ako sa kanila, ipadala nila yan sa mga kamag-anak nila at sa mga kaibigan nila upang marami silang mapagkukuwanan
ng ebidensya kung sakaling magkaroon sila ng problema. Ebidensya na pabor sa kanila. Mas maganda, kunan din nila yung laman mismo, yung loob mismo ng bagahe nila, sa bahay pa lang nila, picture na nila yan, upang yan ay maging karagdagang ebidensya na pabor sa kanila na wala silang ipinapasok na bawal. Maganda rin tinitimbang na doon sa check-in counter, picturean din nila yung mismong timbangan. Yan ay karagdagang pagpapalakas ng kanilang pruweba na ang kanilang bagahe ay walang itinatago o walang illegal na ipinapasok. Kung kaya na ating mga kababayan, maganda yung may tracking device. Moderno na yan at makikita rin nila sakaling maligaw yung kanilang bagahe, alam nila saan napunta. Hindi naman kadalasan nangyayari yan, subalit may mga pagkakataon na talagang mga bagahe ay naliligaw na isasampa sa maling eroplano or naiiwan kung saan sila pumunta. Maganda yung may tracking device. At kung yan ay na-involve nga doon sa switching, mapapatunayan kung nasaan talaga yung kanilang bagahe. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno, kapag may kahina-hinalang pangyayari o kung dumating naman ang iyong maleta na may ibang tag, may sirang tag o biglang naritag bilang rush baggage, huwag itong baliwalain. Kuhanan agad ng litrato ang maleta, ang mga tag at ang kalagayan nito. Ipagbigay alam ito sa airline baggage desk at humingi ng nakasulat na ulat o dokumentasyon. Ang mga dokumentong ito ay maaaring maging mahalagang bahagi ng ebidensya kung magkakaroon ng hindi inaasahang investigasyon sa hinaharap. Paalala rin ni Commissioner Nepomuceno, huwag magdala ng anumang bagay o bagahe para sa ibang tao. Kahit ito ay regalo, pakiusap o tulong lamang sa kapwa biyahero. Kung hindi ikaw ang nag-empake o hindi mo alam ang nilalaman, huwag mo itong dadalhin. At paglapag sa destinasyon, siguraduhin ang kinuha mong maleta ay talagang iyo. Suriin ang baggage tag, kondisyon ng bagahe at kung may tracker, tingnan kung tumutugma ang lokasyon nito. Kung may kahina-hinalang napansin, agad itong ipaalam sa mga kinauukulan bago lumabas ng secured area ng paliparan. Dahil sa mga naiulat na yan, kahit na naniniwala tayo maganda na yung pakikipag-ugnayan natin at kooperasyon ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, kagaya ng BOC, CAAP, DOTR mismo, hihingi pa tayo na mas malakas na kooperasyon sa mga ahensya na to para hindi mangyari talaga to sa ating bansa. Ayon pa kay Commissioner Nepomuceno, mas sopistikado na ang mga modus ng sindikato ngayon. Hindi na sapat ang mag-ingat lang sa biyahe. Dapat protektado rin ang mga dokumento at impormasyon sa iyong bagahe. Sa malalaking paliparan, ang isang maliit na baggage tag ay maaaring magdulot ng malaking perwisyo. Napaka-importante nung baggage tag, yung ebidensya na inilalagay sa check-in counter, inilalagay o dinidikit, sinasabit doon sa ating mga maleta. Importante yan. Kahit yan talaga dapat idokumento nila, picture nila, ipadala sa mga kamag-anak nila at kaibigan yung mismong litrato ng kanilang tag upang magkaroon sila ng proteksyon kung sakasakaling magkaroon ng problema at sila'y mapagbintangan na merong laman yung kanilang maleta, yung pala'y wala naman. Importante yan. Huwag nilang baliwalain ang luggage or baggage tag. Importante yan para sa kanilang proteksyon at huwag na lang yung magkaroon ng illegal drugs. Kung sakasakaling mawala yung kanilang bagahe or maligaw or madelay, meron silang reference kagad. Kaya paalala ni Commissioner Nepomuceno sa mga kababayan nating bumabiyahe, maging mapagmatyag, magdokumento at laging kumuha ng patunay sa bawat hakbang. Sa pag-iwas sa scam at smuggling, ang tamang kaalaman ang pinakamalakas nating sandata. Mas maganda talaga yung marami silang ebidensya, mga litrato, lahat yan. Mas makakatulong yan na mapabilis yung investigasyon kung sakaling maipit sila sa ganitong pagkakataon. Pabor sa kanila talaga na mas marami silang litrato na magpapatunay na ang kanilang bagahe ay naiwan o yung bagaheng pinagbibintangan at nakitaan ng illegal na importasyon, kagaya ng illegal drugs. Yan ay makakatulong talaga sa kanila kung may mga ebidensya sila. Susunod, mga pinagbabawal na pasalubong. Alamin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check.
Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service. Hotline number 02-8705-6000. Email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary. Steer clear of prohibited items. And don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Hindi pwedeng mawala sa listahan ng mga Pinoy ang iuuwing pasalubong kapag galing sa bakasyon. Pero alam nyo ba na may ilang patakaran na dapat tandaan bago kayo mamakyaw ng pasalubong abroad? Kung ano-ano yan, alamin sa ating Know Before You Go. Mahilig mag-uwi ng pasalubong tayong mga Pilipino kapag galing sa ibang bansa. Pero alam nyo ba na may mga produktong hindi basta-basta pwedeng ipasok sa Pilipinas? Kasama sa mga karaniwang nasisita sa arrival area ang mga karne at meat products na walang kinakailangang permit o quarantine clearance. Ang mga ito kasi ay maaaring may dalang sakit o peste na makakaapekto sa lokal na agrikultura ng bansa. Hindi rin lahat ng prutas na nabili sa ibang bansa ay pwedeng iuwi bilang pasalubong. Ang ilang uri ng prutas ay kailangang dumaan sa tamang inspeksyon at quarantine process bago payagang makapasok sa Pilipinas. Pagdating naman sa mga gamot at vitamins, pinapayagan ng mga ito
kung para sa personal na paggamit lamang. Pero kung sobra-sobra ang dami at mukhang para sa negosyo na o pagbebenta, maaari itong masita at kailanganin ng karagdagang pahintulot. Kapag may nadiskubreng ipinagbabawal o hindi ideklaradong produkto sa iyong bagahe, maaari itong kumpiskahin ng mga otoridad. Sa ilang sitwasyon, maaari ring magkaroon ng karagdagang investigasyon o kaso depende sa uri at dami ng produktong dala. Kaya bago mag-uwi ng pasalubong, siguraduhin alam mo kung ano ang mga pinapayagan at hindi pinapayagang ipasok sa bansa. Makatutulong ang tamang pagdedeklara ng mga dalang produkto para maiwasan ang abala sa airport. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, Customs Commissioner Nepomuceno, binigyang parangal sa Asia's Golden Icon Awards. POC, kinilala rin ng Anti-Red Tape Authority. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check. Halos isa sa bawat pamilyang Pilipino ay may kapamilya, kamag-anak, kaibigan o kakilalang OFW o mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. At sa tuwing nababanggit ang salitang abroad, kadikit na riyan ang balikbayan boxes. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahumbungan ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Maliban sa mga OFW, maaari ring magpadala ng balikbayan boxes ang mga kababayan nating naninirahan na sa ibang bayan at ang mga Pilipinong biyahero o namasyal panandalian sa ibang bansa. Alam mo bang may pribilehiyong ma-exempt ang balikbayan boxes na mapatawan ng duty and taxes mula sa BOC? Para ma-exempt, sundin lamang ang mga sumusunod. Una, ikaw ay dapat na dokumentadong OFW under POEA o DFA. Ang halaga ng iyong shipment ay nakabase sa tagal ng pamamalagi sa ibang bansa. Pangalawa, laman lang dapat ng kargamento ay mga gamit na pang-personal at hindi items na pang-negosyo, hindi pang-resale o pang-benta. Pangatlo, ang tax exemption privilege ay maaari ma-avail hanggang 3 beses lamang kada taon. Siguraduhin din kumpleto ang mga dokumento gaya ng information sheet or custom declaration form na makikita sa customs.gov.ph o makukuha sa iyong consolidator. Kopya ng passport biographical page na nagpapatunay ng inyong pagiging isang Filipino. At itabi rin ang invoices o mga resibo ng items na nakaloob sa inyong balikbayan boxes para masigurong tama ang impormasyon at maiwasan ang anumang pagkaantala. Tandaan din na iwasang maglakip sa kahon ng kung anumang mga bagay na ipinagbabawal sa Pilipinas, gaya ng illegal na droga, baril o firearms, bomba o explosives, mga peke o counterfeit na produkto at commercial goods. Para sa buong listahan ng mga ipinagbabawal na produkto, i-check ang Section 118 ng CMTA o ng Customs Modernization and Tariff Act. Ang bawat balikbayan box ay masusing iniinspeksyon ng Bureau of Customs, hindi para pahirapan ang OFW, kundi para masigurong walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Filipino para maiwasan ang anumang problema at pagkaantala ng inyong balikbayan boxes at mapatawan ng penalties. Maging tapat sa pagdeklara ng laman ng box. Huwag maglagay ng bawal. Kumpletuhin ang mga dokumento at siguraduhin din na lehitimo at accredited ang inyong freight forwarders para iwas scam at panluloko. Ang mga balikbayan box ay simbolo ng pagmamahal ng Pilipino sa kanyang pamilya at ang Bureau of Customs ay katuwang ninyo para matiyak na ang pagmamahal na ito ay makarating ng ligtas
sa inyong mga mahal sa buhay. Ilan lamang ito sa mga mahalagang paalala ng Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Pinarangalan si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno dahil sa husay niya sa pamamahala. Kinilala siyang Asia's Outstanding Leader for Customs Modernization and Public Service sa Asia's Golden Icon Awards. Ang mismong Customs naman kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA dahil sa mga reforma nito. Narito ang report. Dahil sa mas mabilis, malinaw at maayos na proseso, kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Bureau of Customs sa Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program, kabilang ang BOC sa binigyang pagkilala dahil sa mga reforma nito na naglulunsad sa transparency, accountability at mas mahusay na serbisyo publiko. Giit ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, mahalaga ang pagkilalang ito para sa buong ahensya dahil pinapakita nitong may epekto ang mga reforma sa kanilang serbisyo. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, patuloy raw nilang isusulong ang integrity, accountability and modernization hindi lang bilang programa. Magsisilbi rin daw itong bilang kultura ng paglilingkod sa publiko. Sa ilalim ng mga programang ito, layon ng BOC na pabilisin ang mga proseso sa customs, mapalakas ang good governance at mapadali ang pagnenegosyo. Hindi lang BOC bilang ahensya ang kinikilala. Pinarangalan si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa Asia's Golden Icon Awards. Itinanghal siya bilang Asia's Outstanding Leader for Customs, Modernization and Public Service. Para kay Commissioner Nepomuceno, hindi lang ito personal na karangalan. Pagkilala rin ito sa patuloy na pagsisikap na baguhin at pagandahin ang serbisyo ng BOC. Isang malaking karangalan na kinilala naman ang pamumuno natin sa BOC sa Asia's Golden Icon Award. Subalit ito, hindi lang naman ako nagtrabaho. Marami akong kasamahan na gusto talaga magsilbi ng maayos, magtrabaho ng marangal at maipagmalaki rin ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan at makatulong sa ating bansa. Ito ay para sa buong BOC. Hindi naman nagpahuli ang Port of Cebu. Kinilala ang Cebu Chamber of Commerce ang pamunuan ng Port of Cebu dahil sa pagsasaayos sa proseso ng kalakalan sa Central Visayas. Iginawad ang pagkilala kay Port of Cebu District Collector Alexandra Yap Lumuntad. Giit niya, mahalaga ang pagkilalang ito dahil nagmula ito sa business community na direktang nakikipag-ugnayan sa Port of Cebu. Nangako naman ang pantalan na patuloy na padadaliin ang proseso sa kalakalan bilang suporta na rin sa ease of doing business initiatives ng pamahalaan. Para sa Port of Cebu, hindi lang parangal ito kundi paalala na mahalaga ang kooperasyon ng pamahalaan at pribadong sektor para mapabilis ang serbisyo at mapalakas ang ekonomiya. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, maunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.